Good morning sa inyong lahat. It's Sunday, happy Sunday, and it's our day 2 here at Prince Albert Campground. And for today's schedule, I think we don't have any schedule yet sa afternoon, but this morning we are going to attend a mass. There is a church sa Prince Albert Town. Mike said it's about an hour away from our campsite, so nagre-ready na kami, and then Mike is taking a shower. I took a shower here sa trailer namin, and then now we're making coffee. Ito yung coffee namin, guys. So ito, yes, ito yung Bialetti. So dito nakalagay yung hot water. And then, mainit kasi ito, guys. Tignan natin. Ayan, coffee na siya. Yung coffee grinds, nandito rin sa loob. Tapos yung hot water from here, aakyat siya dito sa taas. So, there you go. I think pwede rin to sa chocolate, no? So, ayan ang ating kape. And then, si Mike wala pa. Nagre-ready pa. At ako ay dito naligo. Ito yung shower namin. Shower ko pala. Ayan. Ayan, maliit lang yung space ng shower. Ayan. Dyan yung shower. Tapos meron ding toilet. Ayan ang toilet namin. Okay, yun lang, guys. Antay lang natin sa mic. And then mag-ready na tayo. Alis na tayo. Punta na tayo sa church. Bye. Hi guys! Good morning ulit. So, ito na kami at nabiyahe na po kami. We're going to St. Michael's Catholic Church. We are 34 minutes away. Medyo late na po kami sa Mass kasi ang Mass starts at 9:30 and it's already 9 o'clock in the morning. And 34. So, we're gonna be late ng about 5 to 7 minutes. Anyways, ayan po. Pagkatapos natin magsimba, tingnan natin kung anong meron sa Prince Albert Town. And ikot-ikot lang tayo. And then, kung anong merong, i-google natin kung anong merong makikita dito sa Prince Albert. So, stay tuned! Hi guys! So, andito na tayo sa town ng Prince Albert, Saskatchewan. As you can see, ano naman yung town na to. It's a big town. So, I don't know, is this a city or a town? I think it's a city. In 400 meters, turn right onto 15th Street West, Saskatchewan 302 West. Establishments dito. Kaya, I think this is a city na. It's not a town. Ayan o, may marami rin mga tindahan. So, there's Dollarama. Welcome to Prince Albert. So, dito na rin tayo papagasolina kasi running low ng ating fuel. 300 meters, turn right so, onto 4th nagkamali Avenue kami West. ng ikot kaya kami ay iikot ulit. We are 4 minutes away from the church. So, somewhere here na ang St. Michael's Church. Malapit-lapit na tayo. Take the next right onto 4th Avenue West, then turn left onto 15th Street West. Alright. Pagkatapos natin magmisa, hanap tayo ng makakainan and then saka tayo magpo-proceed sa ating pasyalan. Ito na, dito na po tayo sa simbahan. Late na po tayo. Pero this is a small church. So, this is St. Michael's Parish Center. Saan po ang entrance ng church? Yan ang baka yun nandun sa gilid. Guys, so ayan, nakatapos lang ng mass. Nakamisa kami. Maliit lang yung church. Konti lang yung parishioners. Siguro mga less than 100 people inside, but okay na rin. It's an old church and masaya dahil nakamas na rin kami. So ngayon, ikot tayo dito sa Prince Albert
City and tingnan natin kung anong meron dito sa Prince Albert. Ito, magka-car wash po muna tayo kasi madaming mga insects na nakadikit sa ating sasakyan habang nagda-drive tayo papunta dito. Naka-attract siya ng mga bugs. So, kailangang mahugasan para mabawasan yung mga bugs na lumalapit. So, ito, hand car washing ang gagamitin natin. Tignan natin itong bug remover if it's effective. Kaya magpasok tayo ng ilang coins sa machine and then we'll do some washing, mga 3 to 5 minutes siguro to. So right now, we are driving around the city of Prince Albert. It's Sunday, kaya tahimik po dito. So tignan natin kung anong meron dito sa Prince Albert. Alright guys, so from our campsite, we are going to walk to the, hindi ko masabing town. Hindi siya, anong tawag dito sa pupuntahan natin? Hindi naman siya kung saan may ganap, yun na lang. Kasi hindi ko ma-explain kung ano ang tawag sa lugar na pupuntahan natin. Walking distance lang, oh. Ito, may walking path. So, lalakad tayo. Mas malayo pa yung inikutan kaysa sa nilalakaran. Lakad tayo dito. Ay, ano rin pala to, oh. Site din pala tong pinaradahan nitong camper na to. Kaso, ito ay extra parking lang daw yan. So, kung meron kang more than 2 vehicles siguro, yan, pwede ipark dyan. Gusto ko yan. Maganda rin itong, ano na yan, taga Alberta, Wild Rose County. So, naglalakad tayo papunta doon. Oh, si Doggy, oh. Kasi naiinitan sila.
Kaya meron silang tinatakpan sila. So lalakad tayo dito sa ito walkway. Tawid tayo dito. Ayun. Pwede rin tayo mag-walk along the lake. You know, may bike lane. Wala ka naman lalakaran dyan eh. Alright, so ito yung mga nasa paligid, yung malapit sa aming campground. Ang daming mga maliliit na mga cabins and mga bahay, mga privately owned. So pagka guys, tignan ninyo doon sa website, Waskishu Lake, or basta google nyo yung Waskishu Lake, makikita nyo maraming mga accommodations and mga restaurants na available para sa mga guests. Ang hindi ko lang alam ay if it's open all year round. Here you go guys, yung lake. Ang linaw ng tubig at saka yung sand, ang lambot-lambot sa paa, kaya masarap siyang lakaran, hindi masakit, hindi mabato yung mga buhangin. Sa sobrang linaw ng tubig, makikita mo yung mga maliliit na isda, ang daming maliliit na isda na naglalango yan sa dagat. Sa lake. Hold. Hold? Paano? May napakataon. Ang ganda dito. Ang swerte ng mga may bahay nito. Nasa likuran lang nila. Yung napakalaking lake na to. Ang ganda-ganda ng lake. Ayan o. Ang lawak ng lake na to, guys. So, siguro itong mga bahay na to, million ang halaga niyan. Ano? Ang ganda eh, oh. Ayan, oh. Mga tao. Mas maraming tao dun sa dulo. Pero ayan na yung park eh. Naglalakad tayo dito sa along Main Street. I'm not sure exactly the name of the street, pero ito may big sign ng Waskishu, welcome to Waskishu. Tapos pupunta kami towards visitor center or sa information center para matignan natin kung anong mga activities meron available for tonight, kasi I know every day, especially pagka long weekend, merong piniprepare ang Parks Canada na different activities for the guests that comes here. So yan, punta tayo ngayon sa visitor center. Wala akong dalang paano.
Okay, bili tayo ng ice cream kasi mainit. Kaya enjoy natin yung ice cream. Ayan, ice cream maligasan. Maligasan na siya. Let's see. Ha? Lakad-lakad. Right, so ito Italian soda and si Mike nag-ice cream. So labas tayo kasi medyo smoky dito sa loob. Right, so ito nagpapapump si Mike ng paddleboard. Sabi ko sa kanya, isa na lang i-pump niya ang paddleboard. Mag-share na lang kami doon para kasi mabilis lang naman kami. So bukas na lang kami magta-try magtigisang paddleboard. So punta tayo sa may lake, tignan natin yung water. Ito, ibaba niya yung camping chair. So punta tayo dito sa lake. So ito ang lake. Ang laki, 'di ba? Tapos tignan natin yung water. Oh shucks, ang lamig ng tubig. Ang lamig ng tubig. Grabe. Pero siguro sa umpisa lang naman to. Yung lamig ng tubig. Ayan, oh. Konti na yung mga naliligo dito sa lake. Kasi it's past 5 PM na. Pero maaraw pa din. Sikat pa rin yung araw. Pero malamig ang water. Ayan. Okay guys. So, natapos na kami mag-swimming ni Mike. Mag-paddleboard. Hindi ko binasa yung ulo ko. Yung buhok ko. Actually guys, medyo sa umpisa malamig yung tubig. Kasi ano na rin eh. Palubog na rin yung araw. It's past 5 PM. Kaya medyo malamig yung water. Pero once nasa tubig ka na and then ano na yung body temperature mo, okay na rin. Hindi na rin kami masyado nag-paddleboard kasi isa lang yung nilabas namin and nag-angkas na lang kami doon, tapos naglublob na lang kami kasi hapon kaya medyo maalan na yung water. Pero okay na rin. So ito, titingnan natin kung ano pang meron dito sa facilities dito. So ito guys, ito yata yung tinatawag nilang hall. Yan, tama, community hall. So may community hall itong dito sa lake. Mukhang maganda yung community hall. So mga weddings or any events, maganda siguro sa loob niyan. Tapos across, ito meron silang washroom dito. Tignan natin kung anong meron dito sa washroom, kung merong shower and kung pwedeng maghugas ng paa kasi syempre mabuhangin bago ka sumakay ng sasakyan. Tignan muna natin dito sa side kung meron. So wala. Tignan natin yung loob. Close muna natin, baka kasi may tao sa loob. Toilet. Common shower. So pwede maghugas ng paa. May common shower. Ayan o. Hugas tayo ng paa. So yan guys, maganda yung facility kasi merong common shower dito. Ayan. At saka medyo malinis naman. Hindi mapanghi yung washroom. May common shower sa loob. So pwede kang maligo doon sa loob. So hours operation nito. So this building is open 8 AM to 9 PM daily. So maganda tong national park na to, no? Kasi merong free shower. Doon sa Silvan Lake kasi meron, although walang shower, meron lang change ng clothes lang. Yung Waskishu Heritage Museum, open sila daily, free admission in July and August. Sayang, baka close sila tomorrow. Waskishu. I think nakuha ko na yung tamang pronunciation, Waskishu.
Tapos mamaya merong gateway to the stars dito sa main beach. Tignan natin. Gather around the campfire, look up and admire the stars. Learn to navigate the night sky using the Big Dipper as your guide. Even the evening is cloudy, come and join us to hear stories of the night sky. So, mamaya punta tayo dyan. Tignan natin. Eh, tsaka baka lumabas si Aling Aurora kasi sabi, lumalabas daw si Aling Aurora dito. Kagabi lumabas dito sa Prince Albert National Park. So, okay, kasi may libreng, shower sa loob. Ayan, pabalik na kami sa campsite. Tapos doon yata, ewan ko lang, baka nire-reserve yung barbecue, yung, yung site name, picnic site. Ano to? Waskishu Heritage Buildings. Ito yung community hall. The only name it has ever known. Okay. Ang ganda dito ng ang laki ng national park ng park na to, no? Ang lawak. Ayan, tapos doon sa main beach nila, may ilang playgrounds doon. Kaya enjoy yung mga bata. Tapos ito siguro pag nirenta mo tong picnic table, yung picnic shelter na yan, kasi may libreng fire log siguro. Kasama 'yon. Ngayon naman, bibisitahin natin ang Beaver Glen Campground. Ito yung another campground dito sa loob ng Prince Albert National Park. Ito yung sinasabi ko the other day na pwede dito ang tenting only. And then, pwede rin ang trailer plus tent or 2 tents per side. So, pwede yun. However, ang napansin ko lang dito sa Beaver Glen, maganda nga siya kasi mas private siya. Merong privacy yung mga campers kasi maraming mga punong nakapaligid. However, kung meron kang trailer, masikip siya. Mahihirapan kang ipasok at ipark yung trailer mo. Pero kung mga tentings lang, walang problema. Okay naman siya. At saka may several loops ang itong campground na to. And another thing, siguro dahil sa mas maraming puno dito sa sites na to, baka mas marami ang lamok dito. At saka mas nakakatakot siguro dito kasi mas maraming mga wild animals na pwedeng pumikot-ikot dito sa Beaver Glen Campground. Again, meron din itong washroom na may kasamang toilet, flush toilet, and shower na pwedeng maligo yung mga tao, yung mga campers, and it's free and it's unlimited. Another good thing dito sa Beaver Glen, meron itong mga fire pit. So, medyo mas pricey ang camping dito because of the fire pit na kasama sa binabayaran per night. I think it's $11 if I'm not mistaken, $11.50 or $11 per night yung bayad sa fire pit kasi unlimited din yung firewood para doon. Hi guys! Hi! So, inabot na kami ng gabi. Andito kami sa main beach para sa may program kasi ang Parks Canada. Ito, sandali lang. Papakita ko sa inyo kung ano yung dadayuhin namin dito. Yan. Gateway to the Stars. Ngayong 9:30 to 10:30 PM. So, dito. Dito tayo pupunta. Ayan, no. So, ayan. Gateway to the Stars. Follow the light. So, susundan natin itong mga lantern, itong mga ilaw na yan. Ayan, no. Mga lantern, mga maliliit. Ayan, may bonfire. Doon. Madilim. So, ilawan ko yan. Ayan. Ayan, guys. Madilim. So, natin yung mga ilaw. Yung lanterns. Narinig, may nag-explain, nag-start na. Yan, pinagtay ko lang makita.
Start kasi ito ng 9:30 eh. Ayun o. So, may nagbo-bonfire na. Ayan. Kinig lang tayo. Okay, enjoy yourself. Hi, folks. Hi. Over there? So we'll ask you to come over. So after I give you the... Ayan guys, So, tignan pa summer natin. Ito east. naman mga zodiac sign. Pag umikot ka pa, Pisces. labas yung mga zodiac sign. So, Pisces. Go to the left. Aries. Okay, Aries. Taurus. Sa baba ng Aries. Ay, ng... No, ng sa left ng Aries. And Sa there's left ng another Aries. star there, Taurus. Okay. Ang daming bugs. Origa. So, wala na yung ano. dito siguro going further to your right. Baka dyan lalabas pa yung ibang Well, mga... Ano na to, it's pre-programmed siguro. The way you point your phone, it will tell you. So, Pisces, then by Saturn, that's Aquarius. Saturn is over where I'm pointing. And then Capricorn. So, no, it goes around. Then Sagittarius. So you'll know where I'm pointing the phone. It will tell you kung saan. So Alright, so guys, ayan na ang ganap namin kanina buong araw. So, nakabalik na kami mula doon sa main beach na nanood na kami ng presentation ng mga stars and constellations. Tapos, nag-download si Mike ng app para makita yung mga pinapakita kanina, yung mga kinukwento niya, yung mga characters, tapos yung mga stars. Tapos recap tayo, kaninang maaga nagsimba kami sa St. Michael sa Prince Albert, sa city of Prince Albert, which is about 1 hour away from our site. Tapos nag-ano kami, ikot-ikot ng konti sa downtown ng Prince Albert. Pagkatapos noon, nag-lunch kami, nag-buffet kami sa Taste of Asia. And then after that, dumang kami sa Giant Tiger, and then bumalik na dito kasi nga 1 hour away yung biyahe. Pagkatapos noon, pahinga kami ng konti. And then, pagkapahinga, mga 1 hour, nag-swimming kami sa lake. Malamig yung tubig. Pero, ano lang, sa umpisa lang, pagkatapos nun, na okay na rin, na-get used na yung katawan namin. Pagkatapos nun, ano kami, ano ba ginawa natin after? Yeah, tinignan namin yung Beaver Glen campsite. Ano nga siya, yung Beaver Glen campsite, more on private siya. Mas maganda yung privacy doon, mapuno. Kaya lang, ang comment ko lang doon is masyadong masikip, lalo na kung meron kang trailer or camper or RV. Hindi siya kakasya doon. Well, kasya naman kasi may ibang mga RV, kaya lang masikip, may hirapan mag parada ng RV. Tapos yun, prepare ng dinner, tapos nanood kami ng constellation and stars. So tomorrow, it will be our last day here dito sa campground. Baka dito na lang kami kasi marami pa kami hindi naikot doon sa main street. Marami silang mga boutiques and mga restaurants. So tignan natin yung mga boutiques kung ano mga tinitinda doon. And then sa morning maligo kami diyan sa lake. Siguro mga around 9 or 10 in the morning. So dito lang ikot-ikot kasi malayo rin nga to sa city.
And yeah, that's about it. So until tomorrow, good night. Bye.